Hello mga ka-viewers, welcome back to my YouTube channel, Kois Repair and Tutorial. So for today's video mga ka-viewers ay dito na naman tayo, electric pan na naman yung ating aayusin. Ayun. Yan, pero ito pala mga ka-viewers, kung bago pa tayo mag-start mga ka-viewers, kung bago lang kayo sa aking channel at kayo po ay napadaan lang, so huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin yung notification bell at ilagay nyo rin sa all mga ka-viewers para kayo po ay ma-notify or palagi kayong updated sa mga video na aking ina-upload. So yan mga ka-viewers, start po tayo. So ang reklamo ng may-ari nito mga ka-viewers sa akin ay hindi daw gumagana, walang power. Yan. Pero nagduda na ako mga ka-viewers kasi nung una ko pang nakita, nung dinala pa lang dito, nakita ko na kaagad ito. Yan, nakita yun yan, no? Ewan ko sa unang nag-repair nito, ginawang tangkid digira. Yan, no? Nakita nyo, ginawang tangkid digira. Nilagyan ng kapasitor ng ano, yan po ay kapasitor ng washing machine. Yan, at kung hindi ako nagkakamali, itong kapasitor na to ay kapasitor ng Panasonic na washing machine. Yan. So, yung single, ang single tab na washing machine, yung walang dryer, yan. Yung Panasonic, yung brand. So ito yung kanyang kapasitor. Sa akin lang mga ka-viewers, pag buo pa tong kapasitor na to, kasi ito ay 7.4 microfarad. Pag ito ay buo pa, 7.4 pang reading nito, patay itong makina nito mga ka-viewers, automatic sunog to. Kasi itong makina na to, ay ano to itong electric pan kasi na to mga ka-viewers, yung brand niya pala ay isang, yan, Panda. Yan, Panda. Yan, ito by one take one to. So kadalasan sa electric pan na to, minsan ginagamit nilang kapasitor ay 1.7 or 1.8 microfarad. Mayroon din 1.5. Pero mostly ginagamit talaga nila nito ay 1.7 or 1.8 microfarad. Ngayon, dahil nilagyan ng 7.4 microfarad na kapasitor, so automatic yan mga ka-viewers, init itong motor na to at masusunog to. Yan. So bago pa natin to i-open mga ka-viewers, yan. So bago pa natin to sa i-open mga ka-viewers, ay i-ano natin siya. Ito muna ang kapasitor ng ating check upin. Kasi sigurado ako ay ano to pag ito ay kompleto pa sa reading, patay itong automatic, sirang-sira itong ano to, makina nito. Itong electric pan na to kasi mataas to 7.4, kain mo naman 7.4 microfarad nilagay sa electric pan. Tapos yung electric pan ay hindi pa siya industrial. Sigurado talaga masasira. Hindi kakayanin. Yan. So bago natin yan pakialaman mga viewers, yan dyan. Ito muna ang ititest natin. Yan. Napaka bright ng unang gumawa nito Ginawang tangkid digira. Yung ginawang tangkid digira yung washing machine, nilagyan ng malaking kapasitor. Hindi ko naman sinisiraan yung unang gumawa nito, pero para sa akin ay mali talaga. Mali. Kasi nga napakataas ng microfarad na ginagamit. Pag ito ay buo mga ka-viewers pag ito ay buo, iwan ko na lang sa makina na to. Electric pa na yan. Iwan ko na lang anong kalabasan yan. Sa tingin ko, sunog yan So yan, set natin sa microfarad. Yan. Doon tayo sa microfarad. Ayan, microfarad na. So, test natin itong yung itong kapasitor niya na nilagay. Ayan yan. 7.4 microfarad mga ka-viewers. Yan 7.4 nang nakalagay dyan. Kasi nga, ito ay kapasitor ng washing machine na Panasonic, yung single tab. Yan 7.4 microfarad yan. Tama po ako, di ba? So, titest natin siya. Sana ito ay bumaba. Kasi pag ito ay hindi bumaba, iwan ko na lang. Ayan, 7.2 patay. Nako. Ako na lang ang parang kinikilabutan ako. Yan yung naman Yan Sino ba naman hindi masisira niyan? 7.2.
Kung nakita nyo, 7.2. Kuhan ko na lang itong ano to. Yan o. Oh, 7.2 yung reading ng kapasitor. Yan. Tingin nyo, hindi masisira yung ano niyan, electric fan. Wait lang ha. Para sa akin, sira talaga yung electric fan. Umiinit yan eh. Napakataas niyan. Kahit nga, lagyan mo ito ng ano eh, ng 4 microfarad, masusunog din to eh. Dapat pinakamataas nito kaya niyang tanggapin ay 2 microfarad eh. Kasi kung ito ay may kapasitor na 1.7 microfarad, 1.8, kaya mo tong lagyan ng, kaya niya lagyan mo ng ano, 2 microfarad. Pero yan oh, 2.2, 7.2. Yan. Sa 7.4, so kunti lang nabawas. Kasi mayroon pa siyang 7.2 microfarad. Nako, kawawa tong makina na to. Iwan ko na lang to kung gagawa na pa to. Kung mayroon tong yung kanyang thermal fuse, baka siguro pa buhay pa yan. Pero kung wala na, nako, patayan. Iwan ko lang nito kung mabuhay pa to eh. Napaka-bright ng nag-repair nito. Yan. Yan. Kaya hindi ko sana to i-repair mga ka-viewers. Kaso nga lang, gusto ko siyang ipakita sa inyo para ma-aware yung iba na yung hindi ipaalam, bigla na lang gumagamit ng kapasitor na napakataas. Yan, nako, ano pang ginagawa nito oh. Yan, tuloy tayo mga ka-viewers. So kung nakita nyo yan mga ka-viewers, so iwan ko na lang kung yung ginagawa sa naka-repair nito. Parang ano ata, ginawa atang, hindi ko ma-explain. Yan. So tanggalin na natin to mga ka-viewers. Ayan siya mga ka-viewers oh. So anong ginawa nito nung mag-repair nito? Parang hindi ata technician ah. Nako. Ayan. Iba yung kanyang pagka-wirings. Ayan. Ayan. So dinugtungan niya at yan dito, dinugtungan niya yung ano pala kasi maiksi. Tama nga naman, dinugtungan niya para makalabas ito. Para sa labas ilagay yung kapasitor. Nako. Patay. So try natin itong i-tester mga ka-viewers ha. Itong kanyang wire sa kapasitor. Sana ay buo pa to. Kasi sa tingin ko, parang nadududa ako nito eh. Kasi 7.2 yung 7.2 microfarad yung nilagay. Kalain nyo nga naman, hindi masira yung electric fan. Napakataas ng nilagay na microfarad. Yan, so set tayo sa ohms value. Ako, mayroon pa siyang narinig na 400. Yan. Mayroon siya 400. Bakit 400 lang? Dapat to ano eh. Dapat to mga 500 plus. Yan, 498. So mga 500 siya. So baka buo pa ata yung kanyang ano, motor. So ngayon, dito tayo sa speed mga ka-viewers. Try natin itis yung kanyang speed. Yan. So, try natin itis yung kanyang speed. Kung mayroon pa ba siyang ohms value. Wala na. Ito, wala. Wala din. Wala. Yan, wala. So, wala talaga siya mga ka-viewers. So,
Ito tayo mga ka-viewers, itong tiktik natin. Gagamitin natin yung ating technique. So dapat ito dito, pati dito din sa kabila ay mayroon. Ito nga mga ka-viewers. Yan. Ayan, 45 ohms. So maaring buo pa pala yung kanyang mga ka-viewers. So ang bumigay nito ay thermal fuse lang. So buti. Kasi pag once nagkataon ito ay dinajumper niya, wala ng thermal fuse at nilagyan na ng napakataas na tawag dyan, kapasitor, nako, impas talaga, sira talaga, automatic. Yan, so tatanggalin ko muna ito pala mga ka-viewers sa kanyang tawag dyan, kanyang housing. So as you can see mga ka-viewers, kung nakita nyo, buo pa, siya, malambot pa yung kanyang ehe. Yan, umikot pa siya kasama yung LEC. Yan napakalambot yan mga ka-viewers. So walang problema sa bushing. Ang problema lang talaga kaya bumiga yung thermal fuse dahil nilagyan ng napakataas na ginamit na kapasitor. Itong kapasitor ng washing machine na 7.4 microfarad. Sino ba namang hindi mag-iinit na motor niya? Yan, mag-iinit talaga mga ka-viewers kasi mali yung nilagay na kapasitor na dapat ay 2 microfarad lang ang pinakamataas na pwedeng ilagay dito. 2 or 1.8, 1.7 yan. Yan. Pero parang 1.5 lang ata ginamit nito kasi manipis yung kanyang manipis yung kanyang coil. Yung kanyang stator. O tingnan nyo nga yung core niya. Napakanipis ng core. Yan. So sa tingin ko 1.5 lang ang ginagamit nito kasi yung 1.7 medyo makapal siya konti. Yan, makapal konti yung kanyang core. Ito maliit yung kanyang core. Maliit, manipis. So 1.5 lang ginagamit nito mga ka-viewers. Yan. Yan. So tanggalin natin itong 4 na tornilyo. Yun. Tanggalin. Yun, tanggal na mga ka-viewers yung kanyang kanyang screw. Yan, so kailangan ko to siyang, pwede namang ko to siyang hindi na kailangan i-open mga ka-viewers. I-twist ko lang tong kanyang thermal fuse pero para magkaroon ng contact, pero i-open ko siya kasi tingnan ko yung kanyang bushing kung mayroon pa bang oil kasi kailangan kung wala na, kailangan nating palitan ng lagyan ng oil para hindi siya mag-overheat. Yan. So i-open lang natin siya mga ka-viewers. Yan. Kaya itong gumawa nito Yan nga, kung nakakita ng kapasitor na electric pan na nilagyan ng kapasitor ng washing machine. Kasi pag manggagawa ka talaga, hindi mo gagawin yun. Mataas yun Ang sa tingin ko lang ay parang hindi ata manggagawa ang nag-repair nito Napa-repair na may-ari pero yung sinong nag-repair ay parang hindi ata hindi ata technician. Kasi pag technician ka ay alam mo yan na bawal yun kasi mataas
Yan, sino mo namang technician na matino na maglagay ng ganong kataas na may kapasitor. Pwede. Negro lang ako po. So, tanggalin natin itong mga viewers, yung kanyang switch. Yan. So, ayun. Yun. Hirap tanggalin to ah. Hirap tanggalin. Ayun, natanggal na mga ka-viewers. So, dito tayo sa kanyang motor. Ayun. So, kung nakita nyo mga ka-viewers, walang kalog siya. Wala siyang kalog eh. At napakalinis yung kanyang ehe. So walang gas-gas. Yan, yun ang item na yan ay hindi yan gas-gas eh. Ano yan eh, yung dahil siya ay umiinit. So kaya nangingitim pero wala siyang gas-gas. So ibig sabihin buo pa ang nito mga viewers, yung kanyang tawag dyan. Yan, buo pa yung kanyang bushing. Yan, patakalan natin siya ng oil mga viewers para mabasa yung foam. Yun. Yun na yan. Ito naman tayo sa kabila. Yan, patakan natin ng oil. Yun. Buong buo. Siya. Malambot na. Mas lalong lumambot. Yun. So, ngayon dito tayo sa kanyang motor. Mga viewers. Tingnan natin to. Pasintabi pala sa mga dyan. Pasensya po sa mga bago dito sa aking channel. Ay ako po ay hindi naglalagay ng thermal fuse. Yan. Kasi baka maitanong nyo bakit ako hindi naglagay ng thermal fuse. Mayroon na akong rason bakit hindi ako naglagay ng thermal fuse, dahil yung thermal fuse ngayon, isa kong rason ay hindi na siya gaano ka-accurate katulad ng dating mga thermal fuse. Kunting init lang, hindi pa nga naabot yung requirements ng motor kung ilang temperature yung kaya, ay bumibigay kaagad yung thermal fuse. So pag ganyan, ako po ay lugi kasi back job yan eh. Yan. So para walang back job, itong ginagawa ko. Hindi ako naglagay ng thermal fuse. Basta sa mga dyan, sa inyo mga kabils, ay depende yan sa inyo kung gusto nyo gagayahin. Pero kung sakaling gusto nyo gagayahin mga kabils, isa lang ang mano ko sa inyo. Tawag dyan, maisigurado. So kailangan yung check upin nyo muna yung bushing kung buo pa. Ito yung bushing. Kung buo pa ang bushing at saka kapasitor, yung dalawang yan, tatlo pala, shafting, bushing, tsaka kapasitor. Pag buo yung tatlong yan, buo yung bushing, at hindi pa, nandyan pa yung foam, kompleto pa, yan, pwede nyo niyang i-direct. Pag ganoon mga ka-viewers, yan. Pwede nyo i-direct siya, huwag nyo na lagyan ng thermal fuse. Pero pag sira yung bushing, kailangan nyo munang palitan ng bushing bago nyo i-direct. Kasi pag once na i-direct nyo at may problema sa bushing,
iinit yung makina. So masisira yung motor. So ganun ang mga ka-viewers. Yan. Dapat pag mag-direct tayo, kailangan mo nating tingnan yung bushing kung may problema ba o wala. Yan. So yan, paputulin ko muna ito mga ka-viewers ha. Itong ano na to, itong tali na to. Ayan, nakadirekta na pala itong mga ka-viewers ha. Atay. Yan o, nakadirekta na pala yung kanyang thermal fuse ha. Hindi pala. Mali yung pagkadirekta. Iniikot pero hindi naman tinanggalan ng insulator. Nako. Paano mag ano yan? Paano magkakaroon ng contact pala? Yan o. Yan o, tinitwist na pala yan o. Yan o, kita nyo na, tinitwist na. Kaso may insulator yan eh. So kahit itwist mo yan, pag hindi mo tatanggalan ng insulator yan, hindi yan makukontak mga viewers. So kailangan mo pa yung tanggalan ng insulator para yan ay magkukontak. Yan. So akala siguro nang nagre-repair ay okay na. Yan. Kaya siguro, baka siguro dahil dito nilagyan na ng kapasitor ng washing. Siguro nilagyan ng kapasitor ng electric fan. Ayaw pa rin gumana. Siguro sa isip niya baka hindi kaya yung kapasitor. Kaya so yan, nilagyan ng kapasitor ng washing. Kaya nasira. So na ba yun? Yung ano, lihat. Ilihain ko muna ito mga viewers. Yan, naputol pa yung ano. Naputol yung yan. Kailangan ko ano to. Putulin muna itong tali na to para hanapin yung naputol. Kaputol ng ano, dugtong ng sa thermal fuse yung wire. Yan. Naiwan sa loob mga ka-viewers. Naiwan sa loob. Yan. Ito yung isa. Tsaka yung isa. Itong ano na to. Ano yun? Mga ka-viewers ha. Iano ko muna siya. Hindi pala kita. Tutusukin ko muna para lumabas yung pinaka-wire niya. Ayun. Ano yung wire? Ayun siya. Ayun, naputol pa. Yan, lumabas na. Yan. So, putulin ko muna to. Yan, nahatak ko pa. So, ano ba yun? Wire na yun. Yan. Yan siya. So, putulin ko itong dulo niya. At dyan ko direkta. Yan. Yun. So, yan ang pagkasamahin ko. Pati ito. Pwede lang din hindi nyo hinangin mga ka-viewers. Basta ito, ano siya, tama yung pagkalagay. Pagka-twist nyo. Kasi pag maluwag, baka mag-lose contact. Yan. So, baka mag-lose contact. So, mas okay nang, ano siya. Yan. Yun, pwede na yan.
Ayun. Ayun. So, ganun lang mga ka-viewers. Yan. So, okay na yan mga ka-viewers. Ngayon, i-try natin siyang i-test kung mayroon na ba siyang mayroon na ba siyang speed. Yan. Mayroon na ba siyang mayroon ito makakuhang ohms law. Ohms law? Ohms law naman dyan. Ohms law ka. Sige. Ohms value. Yan. So, dapat makakuha tayo ditong ohms value mga ka-viewers sa kanyang dito selector. Yan, dito tayo. Ayun, 500 to. Dito naman 460. Ayun, 404. So okay na siya mga ka-viewers. Yun lang ginawa natin. Kasi siguro ang nagre-repair nito ay siya, hindi nilagyan ng hindi niya, akala niya siguro ay okay na yon, tinitwist niya. Kaso, hindi na namalayan, yun palang tinitwist niya ay may insulator. Kaya hindi nag-contact yung dalawang yung papuntang common at saka sa papuntang kapasitor. Yan, so hindi nag-contact. Kaya walang power. Siguro walang power, ang ginawa naman niya, naglagay siya uli ng kapasitor ng washing machine. Ewan ko ba sa gumagawa nito. Dapat sana hindi niya ginawa yon. Nag-test muna siya. Yan, lagyan natin ng mga ka-viewers, shrinkable tube. Yan Yan, meron tayong nilagay na shrinkable tube para iwas para iwas short circuit. Yan. Tapos iinitin na natin yan mga ka-viewers. Yan. Yan, kunting init-init lang mga ka-viewers. Yan, mainit na yan. Okay na yan. So, okay na siya mga ka-viewers. Meron na siyang shrinkable tube. Yan. So, ganun lang. Ganun lang kasimple mga ka-viewers. Yun. So, yan Yan yung shrinkable tube. Yan. So, okay na yan siya. Ngayon mga ka-viewers ay natin siya, isauli natin. Yan. So, pinutol ko lang yung natirang para hindi pangit tingnan. Yan, pag ganun siya. Wait lang mga ka-viewers, hanapan ko muna ng siya, kapasitor. So, stay tuned lang mga ka-viewers, hanap ako ng kapasitor. Yan. So, mayroon akong nakitang mga ka-viewers, kapasitor. At aminin ko sa inyo mga ka-viewers, itong kapasitor na ilalagay ko, ito po ay isang second hand. Yan. Hindi po ito brand new mga ka-viewers. Pero ito naman ay alam na po na may-ari. Yan. Sabi ko sa kanya, palitan ko to ng kapasitor pero hindi na brand new kasi nga ay ang sabi niya sa akin, yung singil ko sa kanya, siningil ko siya ng mga ka-viewers ang singil ko kasi dito sa amin ay 250. Yan. So sabi niya kung pwede lang daw 200. So, sabi ko sa kanya, okay lang 200. Pero hindi ako maglagay ng bagong kapasitor. Sikanhan yung ilagay ko. Pero kahit sikanhan, buo pa naman siya mga ka-viewers. Yan. Kinakita nyo, ito ay, yan. So may nakalagay dito mga ka-viewers na 1.5, 1. Hindi ata kita. Hindi pa mag-focus tong kagwang tong camera na to Yan. Yan mag-focus Yan, focus. Yan. Hindi talaga mag-focus mga viewers. Ayaw makisama tong camera na to So may nakalagay dito mga viewers na 1.5. Ngayon ay ititest ko siya mga viewers So ito ay 1.5 pa to mga viewers. Yan, farad. Nakaset tayo sa microfarad. Ayan Yan. So, tingnan niyo po kung magkano yung reading niya. Yan Okay, tanggal pa. Yun. Yan, 1.5, 1,500 microfarad or 1.5,
1.5 microfarad. So buong buo pa siya mga ka-viewers, hindi pa nabawasan. Yan, nga lang, gamit na siya pero hindi pa siya nababawasan, buong buo pa. So ito ang ilalagay natin ngayon mga ka-viewers. Yan, so ito ang ilagay natin dito sa electric pan na to. Yan, inano ko na siya mga ka-viewers at i-assemble na natin to para matapos na tayo. Yan. So sinimulan ko na siyang i-assemble para ay hindi na tayo matagalan at hindi natataas yung haba yung oras natin. Yan, para madali tayo. Kasi kailangan ko pa itong magpa-deliver yung may-ari kasi alam niyo naman matanda na yung may-ari nito Malapit lang naman dito yung may-ari nito mga viewers. Malapit lang. So mga so ako na lang mag-deliver doon. Kawawa naman. At ito pala mga ka-viewers itong pinapa-repair niya sa akin ay hindi lang isa. So bali tatlo to siya mga ka-viewers. Bali ang singil ko talaga sa tatlo ay 500 pesos sa tatlong electric pan. Yan. Yan yung iba mga ka-viewers. Pakita ko sa inyo mamaya mga ka-viewers Dalawang electric pan na ito, dalawa to siya. Itong ganito na brand, dalawa. Hindi, tatlo pala lahat The same brand, Panda. Yan. Palapala. Patay tadi palapala. Nahurot akong palapala ron. Nahurot akong palapala. Nahurot akong palapala. Agkoy, nahanap pagyod. Ato kasakuan, abre pa karon ang makers. Tagkuan na, tag 100 dito 100 peso or 120. Nautan ko big palapala. Inaw gibang butang da sa gawas, ipangkawag, pangwaman. Sige. Yan. So, yan natin sa mga kabiyers para ma-align. Yan. Yan, para ma-align mga kabiyers. Ayun. Napakalambot. Tsaka, huwag natin kalimutan. Dito din, lagyan natin ng oil. Yan. Kung dito, pwede na yan siya kahit hindi na. Kung sa gearbox banda, hindi na yan siya. Yan. Yan napakalambot niya mga kabiyers. Yun, so i-assemble ko ito mga ka-viewers pati itong kapasitor na to, hindi ko na ipakita sa inyo. Ipakita ko na lang sa inyo pagtapos ko ng ma-assemble yan para hindi nahaba itong video natin. So ayan, stay tuned ulit mga ka-viewers. So ayan mga ka-viewers, ay tapos nating ma-assemble itong electric pan na to mga ka-viewers. Yan So na yan siya yung ni-repair natin. So ni-repair ko kanina. Yan Panda. Yan. Yan po, yan. So tapos nating ma-assemble. Ngayon mga ka-viewers ay itetest natin siya. So ito yung outlet. Yan. Yan. So i-number 1 natin siya mga ka-viewers. Yan number 1. Malakas siya mga ka-viewers. Number 1 pa lang yan. Tsaka number 2. Yan. Wala. 1, 2. Kaya 1. Parang walang number 2 Yan 1, 2. Ito 1, 2. Ito na mata sa number 2. So 1, yan pala number 1 nya. Tapos number 2, number 3. Yan. Lakas niya mga kabiyos. Yan. Okay. Yan. So gumana na siya mga ka-viewers. Yan. So ito na yung ilagay kanina na kapasitor ng washing. Yan, kung nakita nyo, kapasitor ng washing yan. Ilagay kanina. At yan po ay 7.4 microfarad yan. Yan, makita. Yan, makita. Yan, mag-focus. Yan. 7.4 microfarad nilagay. So ang bumigay sa kanya mga ka-viewers, yung kanyang thermal fuse. So siguro noong una or baka siguro mga ka-viewers ay yung thermal fuse ay dati na yung bumigay. So ginagawa sa nag-repair, yung technician na gumagawa ay tinitwist niya.
Ngayon, ang problema naman, tinitwist niya, hindi na tinanggalan ng ano, ang tawag dyan, hindi na tinanggalan ng, may sapin kasi yun eh, yung insulator. So, hindi na tinanggalan ng insulator, so, walang contact yun. Kaya, ang ginawa siguro niya, akala na siguro ay hindi kaya yung dating kapasitor, so nilagyan niya nito. Buti nga ay hindi gumana yung electric fan, kasi pag gumana yun, nagkaroon na gumana, at ito ang nilagay, tapos nakadirekta na, wala, patay yung motor. Buti nga ay hindi gumana. So ayan mga ka-viewers, tayo ang nakapag-repair. So okay na yan, gumana na yan siya. At yan ang sinasabi ko sa inyo mga ka-viewers, yung dalawang electric fan na yan, pareho lang, tatlo sila, pareho ng brand eh, Panda din yung dalawang yan, Panda. Yan. So bali tatlo sila. Yun ang singil ko nito lahat ay 500. Kasi humingi ng discount yung may-ari nito. Kasi tatlo naman daw pinarepair niya. So kung pwede 500 na lang. Sabi ko sige, okay lang, 500. Samantalang naman bali yung dalawang niya, yung isang yan, ang problema niyan thermal fuse. Yan. Yung isa naman, ang problema naman niyan ay gearbox, pati yung kanyang bushing. So yun lang pinalitan ko. Wala akong nilagay diyan na mga kabers bagong pyesa, wala. So ang lahat na nilagay ko diyan ay lahat second hand. Yan. Pero okay pa naman, gumagana. Yan, may kahit second hand pero gumagana pa. Okay pa yung yung pyesa na nilagay ko. So ngayon ito naman, yan, so okay na din siya. Gumagana na rin mga ka-viewers. Yan, so success tayo mga ka-viewers yung gawa natin. Bali tatlo yan sila. Yan, kahapon yan dinala dito sa akin kahapon. So, yung dalawang yan, na-repair ko na yan kahapon. Hindi ko na lang binablog. Ang binablog ko kahapon, yung speaker. Yan, yung speaker na yan. Yan yung kahapon. So, hindi pa rin, iwan ko sa may-ari na, sabi niya, daanan. Hindi pa naman dinadaanan dito. Hindi kinuha. So, yan, ito nang i-deliver ko ngayon, yung tatlong yan. At hindi ko na ipakita sa inyo mga kabers ang pag-deliver. Yan. So, kasi, hirap akong mag-video, tatlo yung dadalhin ko Yan. So, yan mga ka-viewers. So, bago pa tayo mag-out mga ka-viewers, bago pa natin tapusin ay mega loud shoutout pala sa inyo mga ka-viewers, sa mga mega loud shoutout po sa inyo sa patuloy yung sumusuporta sa aking channel at nanonood sa aking mga video. Yan. Yan. So, mega loud shoutout po. Sir Randy Trinidad. Yan. Sir John Santiano. Yan. Mega loud shoutout sa iyo, Sir. Sir John Santiano. Salamat sa palaging pagsuporta sa aking channel at panunood. Kay Sir Alex Paroni, Ate Cecil G. Chua, ayan. Toxic Gaming, Ryan De Leon, Francisca Yanga, Desa Kabungkag, ayan. Sir Florindo Isidro, ayan. John Mercado Jr., Mary Dale, ayan. So ayan, mega lang shoutout sa inyo, mga sir, mga ma'am, ayan. So, at mega lang shout out din sa aking mga kasamahan sa YT na sina Andy Tech, Andy Rabino TV Tech, Inting Butingting, Andy Rabino to, Maya Vlogs, TLA Teacher, West Jojo Tech, Ricardo Bernardo, Fix and Review, Yoda Tech TV, Junpin Technician, Robo Studio, Ortec TV Official, Yoyong's Repair and Tutorial, Tactics PH Official, Tones by Vlog, Minis Ivan Vlog, Country Living, GeoGis TV, White Berry, Horseshoe TV, Bullet Train Channel, GeoGis Channel, Soctic TV, ayan, Jerry Mendoza Vlogger, Chris Perez Vlog, Roel San Andres, Master Edge Tech TV, GFC TV, International Trackers, Cebuan ng Amaw, Jos Electrical Vlogs, Rod Choi Fishing Adventure, Mercy Werham, Amigos Amigas, Jan and Gracia, Chuna and Cabo, Leotech, DJS Channel, Tiger Said TV, Indigest TV, Lex TV Official, Jeros Flores Mix Vlog, Caborton Channel, Sir Watkins, Life in Japan Countryside, ayan, mega love shoutout idol, Life in Japan Countryside, Avid Explorer, yan, Amigos Amigas, ay tapos na pala si Idol Amigos Amigas, ayan. Sir Lawin, Iconic Insight and Beyond, Nets TV, Naana Tanan TV, Maskarang Vlogger, Prena Vlog, Lock the Grid, Aling Peps, Marco Francis 713 Mix Vlog, Foodie Expert, Just Dado Vlog Channel, Lovely Mode Forever TV,
Island Store Mix Vlog. Ayan. So mega loud shout out sa inyo mga idol, mga lods. Ayan. Yan. So bago ko pa tuluyang i-ento ating video ngayon. So kung mayroon kayong nakuhang kunting ideya sa ating tutorial ngayon, sa ating repair, so pwede bang pa-like, pa-share at higit sa lahat ay pa-subscribe na rin mga ka-idol, mga ka-viewers, mga ka-lods. Ayan. So yan. Tayo may magkikita-kita muli sa aking next na mga video. Ayan mga idol. So bye-bye po. Yan, kita tayo ulit at ito i-deliver ko pa muna doon sa bahay ng aking customer at medyo malapit-lapit lang yan dito. Yan, so i-deliver ko muna yung tatlong yan mga ka-viewers. Isa, dalawa, tsaka isa. Tatlo yan. Tsaka mayroon pa siyang dinala kanina pala. Yan o. Itong maliit na to. Yan. Paparepair pa niya. So baka bukas ko na yan i-repair. Sabi niya gumagana daw. Ewan ko kung anong sira yan. Gumagana naman pala. Ba't ipa-repair? Baka hindi ko pa yan ma-repair kasi gumagana daw eh. Ewan ko. So yan mga ka-viewers. Bye-bye na po. Yan, bye-bye. So na ba yun?